screw type compressor LRA 101. Papalit natin dito sa LRA 124. So pwede ba? So panoorin yung full video para malaman nyo ang dahilan at saka anong mangyayari, lalo na pag summer, pagkakabitan natin ng mababang LRA yung isang unit. So panoorin nyo at saka step by step kung paano ko to kinabit yung bagong compressor. Okay? So ito yung bagong compressor ay kakabit natin, LRA 101. So 230 volts, 60 Hz. So gumawa tayo ng adapter para sa pag-plusing natin sa system para mabilis. So umpisa na natin. Mainit na araw dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayon guys, yung papalitan natin na compressor is LRA 124. So itong bagong kakabit natin is LRA 101. So mababa siya ng 23 LRA. So it means mga 1 horsepower mahigit, dahil yung 1 horsepower is equivalent of 20 LRA. So pwede ba? Pwede ito guys. Ang problema lang nito guys, pagdating ng summer, hindi niya may reach yung pinaka set point ng thermostat natin dahil bumaba nga yung capacity niya. Sa bagay, ito naman kasi yung unit na to, dalawang compressor. So 13 TR, dalawang compressor. So medyo hindi masyadong mapiktuhan yung unit. So except lang kung nag-iisa lang siya. And then as of now kasi ngayon guys, wala kaming stock na LRA 124. So ang stock lang namin is ito 101. Kaya sinuggest ko ng supervisor ko na pagsamantala ito lang muna ikabit natin habang walang stock, dahil matagal pa darating yung stock. Tapos magtag-init na ngayon, ang dami ng complaint sa mga opisina. Di kaya pag isang compressor lang dahil mag-umpisa ng summer. Saka hindi masyadong mapiktuhan yung pagbaba ng LRA nito dahil dalawang compressor. Except lang kung mag-isang compressor lang siya, so malaki yung epekto sa cooling or capacity ng unit. So dalawa sila, hindi masyadong mapiktuhan. So ito yung LRA nya, LRA 124. So ito yung bago 101. So at least may katulong itong lumang compressor na isa, dahil hirap na hirap talaga siya. Hindi na talaga niya kaya mag-isa lang dahil tag-init na ngayon. At saka tulad nito guys, pag bagong compressor galing sa company o factory, mayroon talagang hangin na lalabas pagtanggal natin ng rubber. At saka ganito ako rin pag magkabit ng bagong compressor, ipa-start ko talaga guys bago ko ikabit para sigurado. Baka mamaya may problema, dahil nangyari na yan sa akin guys sa Qatar last 2008. So i-check muna natin. Ayan, gumana na 6.3 ampere yung suction na pa-discharge. So okay yung discharge niya, suction niya. So okay. So ganito ako guys bago ko ikabit yung compressor. So gagamitin na natin yung ginawa nating adapter para ma-plusing natin yung system. Gumagawa tayo ng mga adapter lalo na pag mga ganitong flare type na filter dryer, para hindi na tayo mahirapan mag-plusing. Tulad nito, kabit lang, plusing ka na agad. So gagamitan natin ng BiTAP na moisture control refrigeration system para siguradong matanggal yung mga moisture sa loob ng system. Isama natin or i-mix natin dun sa R141B or R11. So yan yung body nameplate ng compressor. Gumawa din tayo ng adapter para sa gauge hose para sa pag-plusing natin, dahil maiksi yung gauge hose, hindi tayo mahirapan. So nilagyan natin una or nilinis muna natin ng gamit yung R11, katapos nilagyan natin ng yung para sa moisture control. So ayan ang dumi ng evaporator.
At saka yung condenser coil malangis din, kaya mas maganda na gamitan natin ng 11, tapos pang final yung bitap para mas malinis talaga yung system. So ayan ang dumi ng condenser coil, malangis. So ito yung bagong liquid line filter dryer. So kabit natin. So maganda talaga guys pag mayroon tayong ganitong ginagawa ko na adapter. So tanggal lang kabit, tanggal kabit. So mabilis lang. So kung wala tayong ginawang adapter, so kailangan natin magputol, maghinang para makapag-plasing. So tulad nito, saglit lang, tanggal, higpit, tanggal, higpit. At saka itong compressor, ano siya, flare type. So wala na tayong hihinangin. Saglit lang ay kabit yung bagong compressor. So yun yung guys, yung medyo alanganin dahil nga bumaba siya ng 1 horsepower dahil 23 LRA yung nawala. So ibig sabihin bumaba siya ng 1 horsepower mahigit. So bumaba din yung capacity niya. Okay lang kung hindi masyado, or okay lang kung nasa Pinas tayo. So kayang kaya. So lalo na dito, di talaga kaya pag bumaba ng mga ganun. Sa bagay, ito naman kasi guys, dalawang compressor. So medyo hindi masyadong malaki yung kawalan, yung 1 horsepower or LRA 23 na nawala sa capacity niya. Okay, so at least mayroong katulong isang compressor kaysa wala talaga, dahil as of now wala nga tayong stock na LRA 124. So minabuti kong ikabit na lang itong 101. So yan, nag-vacuum na tayo. Vacuum lang natin na mga 3 to 4 hours. Saka tayo makarga ng refrigerant R22. So habang nagba-vacuum tayo, kakabit natin tong fan blade dahil tinanggal nga natin para makapasok tayo kapag access tayo sa liquid line filter dryer. So pinalitan ko lang tong gauge hose namin dahil may leak na yung itong isa, kaya nagpabili tayo ng bagong gauge hose. Kaso nga lang, China yung binili ng supervisor ko. So titingnan natin kung tatagal ba ito. So binila din natin yung freon para mabilis papasok sa system pag makarga na tayo mamaya maya. So yan, karga na tayo guys dahil 3 hours and a half na wala nang nag-vacuum tayo. So pwede na, karga na tayo para matapos na natin. So ulitin ko guys, walang problema na yung piping ang mag-adjust ng compressor kaysa yung compressor ang mag-adjust sa piping. So ibig sabihin guys, hindi pwede na malaki yung compressor para sa piping. Okay lang na yung piping malaki sa compressor tulad nito. Okay, so nire-check lang natin yung power supply ng compressor para ma-start up na natin. So yan, gumagana na, 9.2 ampere pa. So kulang pa tayo ng karga. So yan, ito yung running ampere ng LRA 124, 15 to 16. Ito naman sa bagong kabit natin na compressor, LRA 101. So yan yung suction pressure at saka discharge pressure. So 50 PSI lang yung kinarga muna natin guys, para hindi masyadong mabigla yung bagong compressor na kinabit natin, dahil hindi rin masyadong mainit pa ngayon. Pag summer, tataas pa yan ng hanggang 60. So yan yung running ampere ng bagong kabit natin na compressor. So yan, malamig na yung suction. So umakyat siya ng 52 at saka 230 discharge pressure. Running ampere niya 11.2. So yan, okay na yan guys. So yan yung dahilan kung bakit ko kinabit itong mababang LRA, dahil mas maganda na bigyan natin siya ng tulong ng 3/4 ng capacity kaysa wala talaga, baka bibigay pa yung isang compressor, diba? Okay.